marinig na MC kasi before kasabay ko siyang ayusin ko lang yung ano ko, yan. So, kakauwi ko lang kasi. So, galing akong province ng iba't ibang province dito sa Iloilo. So, nakakatuwa sa Sir Mel kasi first time ko siyang narinig ngayon na mag-MC. Grabe, napakagaling niya, no? So, then, Sir Mel, nagkasabay kami niyan before sa flight, papuntang Thailand. Papuntang Thailand, tama. So, again, thank you, Sir Mel. Then, galing ni Ma'am Nicole sa presentation niya kanina. Ayun, before ako mag-start, okay na po ba? Type 1 lang if naririnig po ako. Type 1 lang po if naririnig po ako ng clear. So, ayan, thank you so much. No? Grabe, technical and MC pala si Sir Mel. Ang galing, congratulations, Sir Mel. No? And of course, thank you Ma'am Cyril and Sir Joel Gama sa opportunity na makapag-speak ako ngayon dito sa Zoom. Kasi tagal, ito ulit yung first time nakapagsalita ako sa Zoom. So, nakakatuwa, no? Kumbaga, opportunity para sa akin ulit dito na makapag-share sa inyo. So, ayun, thank you Sir Joel, thank you Sir Ma'am Cyril. So, sa mga first time po ako na marinig, first time ako mag-meet kahit dito sa Zoom, maayong gabi sa inyo tanan. Ako gali si John Lloyd from Bulacan, pero subong nandito ko ngayon sa Iloilo. For 9 months na ako dito sa Iloilo. Actually, bigay lang ako ng background ko before. Dati, service crew and construction worker po ako, then part-time nagtitinda ako po ng saging na saba. No? So, yun yung ginagawa ko dati before ko ma-meet si Riway. So, dati, 2019, share ko na po sa inyo si Sir Eros before. So, yung reason kung bakit ako nandito ako sa Riway ngayon. No? Si Sir Eros, 2019 niya pa ako ini-invite. Pero nire-reject ko lang siya. Kanino niya na ako pinapasa na iba sa mga ibang leaders before, mapapunta lang ako ng Manila office. Kaso nire-reject ko lang talaga. Then, 2020, mayroon akong kapatid na since baby, pasintabi po sa mga kumakain. Since baby, labas po yung bituka niya, dito siya dumudumi sa tiyan. Then, pagdating po ng pandemic, dapat operahan na siya, 20 years old na siya. Kaso, hindi po natuloy dahil biglang nag-lockdown. And after nun, nagkaroon ng infection yung sa bituka niya. Then dinala siya sa East Avenue. Kaso, dinala siya ng buo at buhay, umuwi sa aming abo. No? So, nagkaroon ako ng regrets that time kasi noong 2021, yung father ko biglang inatake ng mild stroke kasi papa ko driver yun eh. Tapos biglang umatake na rin talaga yung diabetes niya type 2. So, malala na rin pala. So, okay lang po ba? Pakita natin yung slides nung sa father ko. Ayan. So, si Papa po before, ayan po siya, na bedridden siya. Malaking tao dati si Papa. So, talagang nakakagulat dahil lang sa mild stroke at saka diabetes niya. Ang bilis ng pagkabutot balat niya, as in butot balat na. Then, alam niyo po yun, yung dumating siya sa point na 1 year na siyang bedridden. Nagpapaalam na sa amin. Tapos may times pa na nahihirapan na siyang dumumi. Hanggang sa time na yung katawan niya, bumabaho na talaga. That time, kumbaga parang malayo pa ako sa kanila. Nasa Quezon Province pa ako noon. Doon pa ako nagtitinda ng saging. Doon pa ako nagko-construction. So, before, nahihirapan ako pumunta kasi yung partner ko that time, buntis pa siya sa panganay. So, panganay naming anak. So, Papa, nagpapaalam na, sabi niya, gusto ko na lang sana makakumpleto tayo, makasama bago ko mamaalam. No? Pero I'm so grateful kasi si Sir Eros nag-chat ulit sa akin na pinamusta niya ako, nakwento ko yung sa father ko, na ganito, ganyan, yung nangyayari sa kanya ngayon. At tapos, invite na ako sa Zoom. Ganito rin, sa Zoom lang din. Kasi nasa Quezon Province pa ako, sa Zoom lang din niya ako na-invite dahil wala akong ginagawa, 7 p.m. before. Nag-join ako, tapos nakita ko na, ay,
ang ganda ng stem cell, ang ganda ng fourth year. Then after nun, sabi ko sana ma-push ko pa sa papa ko. Pero thankful ako kay Sir Eros kasi alam niyo po ba na dahil sa kanya nakapunta ako ulit ng Manila kasi binili niya yung saging ko worth 5,000. Worth 5,000 pesos. Talagang binili niya yon, no, para lang pag makita ko si fourth year, kumbaga malaman ko, mapag-aralan ko pa siya. Then alam niyo po ba, pagdating ng 2022, doon ko lang napainom si Papa ng Cochir ng stem cell, no? So, ayan si Papa noon, February, naalala ko yan, grabe yung iyak ko dyan kasi nung time na umuwi ako kay Papa noon, talagang wala nang pag-asa. Talagang, alam mo yun, even si Mama, yung mga kapatid ko, ang alam nga din ng mga kapitbahay namin is malapit nang mamatay si Papa that time. So, pero because of fourth year, ang bilis ng improvement siya, ang laki ng improvement niya, nakakain siya ng lumakas siya kumain, naigagalaw niya na yung mga kamay niya, yung paa niya, hanggang sa dumating siya sa point na kaya niya nang itayo yung sarili niya. Okay lang po ba? Next slide lang po tayo, please. So, ayan po. Nung time na si Papa, nakaya niya nang maglakad mag-isa papuntang lamesa, nakakalabas na siya ng kwarto after 1 year, na alam niyo, na dati si Papa sa isang taon hindi siya nakakasabay ng mga kapatid ko ng mama ko kumain. Pero because of fourth year, si Papa, kaya niya nang maglakad mag-isa, hindi na yan nag-aaya, kakain na lang siya mag-isa niya. So nakakatuwa yan hanggang sa dumating sa point na ayan si Papa na yung panganay ko noon, mga 5 months pa lang ata yung panganay ko dyan, nakarga niya, nahawakan niya, nayakap niya. Kaya grabe, sobrang grateful ako kasi buti na lang sinubukan namin yung fourth year. So, okay lang po ba? Next slide lang po tayo, please. Then, ayan po. Yung 2023, hindi ko na sinamay yung 2025 namin na pictures dito kasi sobrang dami na. No? Yung 2023 yung pictures namin na magkakasama kami na buo kami, na family, kumpleto kami. Then yung makikita nyo dyan, yung sa may maraming pictures sa left side, no? Tawag dito, yan yung ito lang February 1, binyag ng anak ko. So makikita nyo dyan si Papa, nandun naka-line siya. Na alam mo yun, na tumaba na si Papa ulit, nakakalakad na siya. Ang sarap sa pakiramdam kasi naabutan niya yung pangalawang kong